Bahagi ng ating pagninilay sa linggo na ito ng mabuting pastor, ang Panginoon nag-aanyaya sa atin ngayon sa pagninilay na ito na maliwanag na si Jesus ang ating pastor at tayo ay kabilang sa kanyang kawan. Dalawang bagay. Una, bahagi o ng pananampalataya na itinutulot ni Jesus si alin na magbibigay ng kapanatagan ang mga nananalig sa Kanya. Kaya anong sabi ng mga Pariseyo, mga Eskriba at mga Hudyong ito? Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Ba't sila nag-aalinlangan? Hindi naman sila iniiwan ni Jesus na sa alanganin. So marami ngayon na nag-aalangan. Sabi ko nga, marami ngayon nag-aalangan kahit na yung kanilang identity. Hindi nila maintindihan. Sino ba sila? Ano ba sila? Babae ba sila o lalaki ba sila? Kuminsan may mga taong hindi nila alam. Kaya nagugulumihanan, lalong-lalo ngayong panahon na ito. Hindi na simple, complex na. Yung pagkilos, kuminsan simpleng-simple ay pinagugulo. Bahagi yun na makita nawa ng tao. Kasi nga ay wala pag-aanin lang. Kaya nga yung pamantayan natin bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay alin? To believe is to see. Kabaligtaran ng pamantayan ng tao. To see is to believe. Yun yung pamantayan ng tao eh. Makita ko muna bago ko maniniwala. Yung pamantayan natin bilang mga Kristiyano, mananampalataya ka muna. At marami kang nakikita. Kaya ka walang nakikita kasi walang pananampalataya. Kaya hindi makita ng mga Hudyo na sinasabi ni Jesus ng tahasan, ako ang hinihintay ninyo. Bakit hindi nila makita yun? Because of their unbelief. No? Kahit mo kuminsan ilagay mo sa kanilang mukha, hindi ka paniniwalaan. Bakit? Wala silang sampalataya sa iyo. Kaya yun naman yung pamantayan ng ating pagkilos. To believe is to see. Pero hindi na ulagan na kung pananampalataya na ito ay blind faith. Hindi. Yung pananampalataya natin, kalimitang binabanggit pa ito. Fides, warens, intellectum. Faith, seeking, understanding. Hindi yung katulad ng isang kabayo na may piring at doon ka lang titingin sa harapan. Yung tunay na pananampalataya, isang pananampalataya na bibigyan ka ng tamang rason. Kasi may mga taong, ito lang sinasampalataya mo. Bakit? Wala na akong nakitang iba eh. Bakit? Hindi ko alam yung iba. Pero yung pananampalataya natin kahit na may nakita kang iba, ito yung ating itatalaga. Kasi bakit? Ito yung nakita ko na pananampalataya na may backing na una, gawa ng pananampalataya, pangalawa, gawa ng alin? Gawa ng reason.
bahagi yun ng pagkilos, pwede natin idepensahan sa lahat ng uri ng sitwasyon na kinabibilangan. Kaya nawa yung bigyan natin na higit na pagtingin. To believe is to see. At marami tayong nakikita sa lente ng pananampalataya. To see through the light of faith. So kaya napakahalaga yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan din yung mga biyaya na nawa pakinabangan natin, lalong-lalo na sa mga sakramento at sa mga ginagawa nating pagkilos bilang mga tunay na mananampalataya na itinuturo ng simbahan. Pero yun ang una. Tayo nawa ay tunay na makakilos gawa ng ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Pangalawa, pagkakataon na kung saan ay pinamamanik rito yung alin. Para masabi natin na itong pananampalataya kay Jesus ay tunay, ano yun? Hindi nagpapahamak. Nagliligtas. Inilalayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Na nais niya rin magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hanggang saan? Sa buhay na walang hanggan. So, ang dulot nito ay kaligtasan, hindi kapahamakan. Kaya yun ang kung tawagin natin ay pinaka-endgame. Kaya lang, kumisan nakakalungkot kasi kumisan, huling panahon at saka lang natin malalaman na pinahamak pala ako dito. Inilagay pala ako sa maling sitwasyon. Well, hindi naman ang hulugan na hindi na tayo daranas ng kapahamakan kasi sa mundong ginagalawan natin ay mundo na rin puno ng imperfection, yung kakulangan, kahinaan, dulot ng kasalanan. Kaya yung paanyaya ng buong ikaw, iwasan natin yung kasalanan kasi yung kasalanan nagdudulot ng kapahamakan. Pero alam natin, hindi natin lahat makokontrol. Pero at least, maiwasan natin o mababawasan natin. Mga pagkakataon na kung saan, kung tawagin nga po natin ni Alin, ay yung mga paghihirap, kamatayan, at karamdaman, gawa ng Alin, hindi makatarungang sitwasyon. Yun ang kumisan ang nagdudulot ng kapahamakan. Pero sabi nga, kung sakali mang dumating yung mga bagay na ito, ay tinutulungan tayo na rin maibsan, mabawasan. Mabawasan man lamang yung iba. Kasi ng tulong na Jesus, kaligtasan. Makita natin yung higit na pagkilos ng kanyang mga kamay na siyang maglalagay sa atin ng tamang kaayusan habang tayo tumatahak sa daigdig na ito. Kaya pina-aayos niya sa atin ang buhay na bahagi natin. Naalala ko tuloy, sabi ko nga yung isa kong kaibigan, magtataka siya ngayon ang pari din, kaya naka-assign siya sa Diocese of Antipolo. Marami daw ngayon nagpapakamatay. Pagkakataon ay very destructive yun. Ay bahagi, kawalan ng pag-asa. At yun din, mga sinadis ng kahinaan ng pananampalataya. Kasi bahagi yun. Well,
sabi nga ho natin, yung kalimitan daw yung mga edad ay 35 pababa. No? Pagkakataon. Kaya siguro po, isang bagay na kung saan ay makita ho natin na kinakailangan din natin pag-nilay-nilayan. Pero yung ating pananampalataya, isang pananampalataya natin, ininalayo tayo sa kapahamakan. Kapahamakan gawa ng ibang tao o kahit na mismo gawa ng sarili nating pagkilos. Bakit? Ang dulot ni Jesus ay kaligtasan, hindi kahirapan.